Klarong nailatag ni NBI Director Melvin Matibag ang seryosong pagbabanta ng Vice-Presidente laban sa ilang matataas na opisyal ng bansa sa nangyaring cross-examination kahapon ng depensa. Ayon yan sa prosecution. Sir Earl Tobias sa detalye live. Yes, Earl? Yes, Zay, naninindigan ng prosekusyon na hindi natibag ng BP Defense Camp ang testimonya ng kanilang panghuling witness sa ilalim ng alegasyon ng grave threats laban sa Vice Presidente na si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Hindi rin nila mababago ang estratehiya ng prosekusyon anuman ang gawing diskarte ng depensa. Zay, diniin ng prosekusyon na klarong nailatag ni Matibag ang seryosong pagbabanta ni VP Sara Duterte sa buhay ng Pangulo. Kung babalikan, inilarawan ni Matibag na isa na umanong plano at hindi lang bastang banta ang turing nila sa binitawang mga salita ng Vice Presidente. Ngayong trial day 9, tuloy ang cross-examination ng depensa kay NBI Director Matibag. Paumalinaw under cross-examination, hindi natibag yung mga testimonya ng aming mga witnesses at yung mga linapag naming ebidensya. So, tignan natin kung meron silang counter-evidence na mapapakita. Nanindigan naman ng prosekusyon na hindi dapat mahaluan ng ingay sa labas ng impeachment court ang proseso ng pagpapatunay nila ng mga alegasyon laban sa pangalawang Pangulo. General strategy of the prosecution remains the same. Ilatag ang lahat ng ebidensya, present it fairly to the court, and to assess all of the evidence together. Fairness is about not, looking at less evidence, but looking at all of it. So. Zay, kani-kanina lang sabi ng prosekusyon, hindi na nila nakikitaan ng anumang dahilan para magkaroon pa ng redirect o pagtatanong muli kay NBI Director Matibag pagkatapos ng gagawing cross-examination ng depensa ngayong sesyon ng trial mamaya. Sabi pa ng prosekusyon, naninindigan sila na panahon na para umusad na itong paglilitis laban kay Vice Presidente Sara Duterte kung sakasakali ngayon na ang huling araw ng pagdinig sa alegasyon nila ng grave threats at inciting to sedition laban sa pangalawang Pangulo at ang susunod niya dyan ay itong alegasyon ng anomalya umanong paggamit ng confidential funds. Balik muna sa inyo.